para makuha mo yung color nito from sheet 2 to sheet 1, from sheet 1 to sheet 2, so type mo lang, for example, equals VLOOKUP. Hey, Mommy, what are you doing? Mommy, what are you doing? I'm doing something. Apple, color ng apple, B3. Tapos kukunin mo lang yung range nung sa sheet 2. Sorry naman. Ito, paano ko ito lalagay sa sheet 2? Ayun, sheet 1. Punta ka lang sa sheet 1. So, yung reference mo is yung column 1 to column 2. So, VLOOKUP B3. Yung kulay ng apple. Yung apple, kukunin mo yung color niya. Corresponding color sa column 2. Dapat red yung lalabas. So, B2 to C5. So, i-adjust mo yung range mo. Siyempre, kung mas marami pang rows or cells. Ngayon, lalagay mo siya ng comma. And then, anong column yung corresponding answer to. And then, lalagay mo false para ibibigay nyo yung exact value. And then, enter. So, ayun na. Lumabas na yung color red. Ngayon, kailangan mo... This is you, Mommy. This is me. And this is the playground. Okay. Very good. And then, kailangan mong ilock yung yung range mo para ano ba to? Para makuha niya yung buong range. Kasi pag hindi mo nilagyan ng dollar sign yan, hindi niya maseselect yung buong range. So, ayan. So, tandaan mo lang na ito dapat nakalock. Kasi pag hindi siya nakalock yung formula, pag kinapa and paste mo siya pababa, yung B2 magiging B3, yung C5 magiging C6. So, kung meron kang apple ulit sa baba, hindi niya na select yung color na range kasi hindi na sama yung C3 na to hanggang dito lang. So, mag-start na yung formula na mo ng C4. Pag kinapa and paste mo na naman pababa, pupunta na sa C5. So, ganun lang. Yan lang. Hopefully, nakatulong. Asa na ba yan? Okay. So, mabalik tayo dun sa sheet 1, sheet 2. Okay? So, I hope nakatulong yung simpleng explanation. VLOOKUP, B5, sheet, B2 to C5. Kukunin mo yung color from column 2, corresponding color sa column 2, and then false para maibigay niya yung exact value.